Hi classmate! Bago tayo magsimula, syempre sa ating shout out muna, walang iba kay Maya Nemasanke 9881. Hello po sa'yo. Ang sabi niya kasi, last year, ang sales sila is 1,000 halos per week. Tapos umabot sila ng 6 digits. Ngayon naman nagsi 7 digits na sila per month. Grabe, congratulations po sa'yo. Kung ano man ang negosyo mo, tuloy-tuloy mo yan. Okay? Sunod, ito naman si Gabs Bulanan 2688 from Dubai. Hello po sa'yo. And lastly, ito naman po si Justin Aaron Ramos 9899. Hello po sa'yo. Kung regarding sa librong babasahin, meron akong isasend na lang sa'yo sa comment mo para at least ma-afford ko. Well, anyway, classmate, ang pag-uusapan natin right now is paano tayo mag-set ng goals ng napaka-effective. And unang-una, pasensya niyo na po, ganito po itsura ko. Kasi na-realize ko lang, nagkakaroon po ako ng decision fatigue na minsan iisip anong isusuot ko, anong pwesto ko, anong itsura ko. Kaya minsan nag-aayos pa ako ng sobra. Parang nag-aayos no. Anyway, naghihilamos, naliligo. Minsan para lang gumawa ng vlog. Sabi ko, nakakadagdag sa stress ko eh. Kaya right now, basta pag naisipan ko gumawa ng vlog, kahit ano man itsura ko, anong suot ko, gagawa ako. Kasi ang goal natin, classmate, makagawa po tayo ng vlog is everyday. Okay? Kaya ngayon, ang pag-usapan natin is paano tayo magsiset ng goals. Number 1, kailangan nyo lang pong gawin is you have to have a very, very clear na goal. Okay, dapat alam nyo kung ano yung gusto nyo talaga sa buhay nyo. Just like me right now, since ang goal ko is daily vlogs, kaya may mga bagay akong tatanggalin na nagpapabagal at nagpapatagal sa akin para gumawa ng vlogs. Just like yung sa damit, yung sa itsura, or kung saan na lugar. Basta ako, pag may ideas na ako na iisip na gustong itapik sa inyo, gagawa na po ako agad ng vlog. Okay? Kaya that's number 1 is magkaroon ka ng clear goals. Sunod na pinakamaganda, classmate, dapat nagkakaroon ka ng top 3 na ito yung dapat mo talagang pinakagagawin. Kasi sa totoo lang, hindi naman mauubos ang to-do list natin sa sobrang dami natin pwedeng gawin everyday. Itong top 3 priority natin, wala kang ibang dapat na i-skip, dapat talaga magagawa mo to araw-araw. Okay, clear? Katulad sa aking classmate, ako, ang goal ko, number 1 is mag-daily vlogs. Makagawa na ng araw-araw ng vlogs. That's my goal. Number 2 is magkaroon po ng 5 tao na mapapasaya. Ibig sabihin, regardless tinawagan ko, or nakahalubilo ko, or nakasama kong saan man, basta mapapasaya. Kasi classmate kahapon, grabe. Tuwan-tuwa po talaga ako kasi first time ko po mag-grab. Normally, pag nag-grab kasi kami, si Tin talaga nag-asikaso. Siya yung nagsiset, siya yung nagko-command mismo sa cellphone. And yesterday, since yung anak ko nandito sa Okada and nasa swimming pool sila, naglalaro at kasama din niya yung mga tao ko, since sabi ko, ayoko na magpasundo na lang sa Ortigas, kaya nag-grab na lang ako papuntang dito sa Okada. And kahapon, ang bill ko nasa 480 pesos. And pagdating dito, binigyan ko yung Grab driver ng 600 pesos. Grabe, ito ang tuwa siya. Sabi niya, grabe, laki-laki nito, sir. Ako medyo na-confuse ng konti, siyempre, pero pagbaba ko, saka ko inanalyze, sabi ko, grabe, 120 pesos. Sobrang laki sa kanya. Kasi I could still remember, classmate, na pag nagtataxi ako dati from airport papuntang Ortigas, ang bill ko mga 200 pesos noon. Ang binabayad ko talaga 500, basta as long as na hindi medyo magulang yung driver. Kasi pag ang driver humihirit sa akin minsan ng, boss, baka pwede mo naman dagdagan. Tapos tatanong ko, magkano po ang dadagdag ko? Sabi niya, mga 50 pesos. Pag ganon, binibigyan ko. Pero sabi ko, kung hindi to nag-request ng gusto niya nagdagdag, mas malaki pa ibibigay ko. Kasi minsan, ang bill ko talaga average from Terminal 3 to Ortigas is around 260 pesos that time, nung before the pandemic. Kaya ang binibigay ko talaga, depende, minsan 500, minsan 1,000. Kaya nga, sabi ko, grabe, ang babait pala ng Grab driver na sila sa ganun klaseng tip, laking-laki na sila. But bottom line, yun yung goal ko, classmate, na meron akong mapasaya na 5 tao everyday. Okay? And number 3, na goal ko, syempre makapagbasa po ulit ng libro. Kasi honestly, hindi na ako nagbabasa ng libro for so long. Ang dami librong binibili sa akin ni Tip, pero wala akong binabasa. Kaya gusto ko lang munang uminit ulit yung pagbabasa ko ng libro. Kaya ang goal ko, kahit 5 pages a day, yun lang muna ang babasahin ko. In short, classmate, yun yung top 3 goals ko. Kaya dapat ikaw,
Hindi ko alam kasi kung anong gusto nyo sa buhay nyo, hindi ko alam kung anong pangarap nyo, pero importante, dapat yung top 3 goals mo, syempre connected yun mismo dun sa goals mo. Example, nasa sales ka, di nasa kasama mo sa top 3 goals mo na gaano karaming kliyente ang kinakausap mo, gaano karaming oras ang ini-spend mo para i-upgrade mo utak mo. Then, just be creative, classmate, kung ano yung top 3 goals mo na dapat hindi pwedeng hindi mo magagawa. And sunod, classmate, dapat kung meron kang daily goals, meron kang weekly goals, meron kang monthly goals, at meron kang quarterly goals. Kasi ito yung makakatulong para hindi ka magkaroon ng masyadong stress sa buhay mo na minsan parang hindi mo na alam yung gagawin mo. Honestly, ay yung mga tao na sobrang nai-stress sa life, sila yung mga taong na they are not in control. They are thinking na they are not in control sa buhay nila. But actually, kaya sila hindi in control kasi wala naman silang specific na gustong gawin sa buhay nila. Kaya much better na magkaroon ka, nakwento ko ng daily goals ko, magkaroon ka rin, classmate, ng weekly, monthly, quarterly, and last but not the least, magkaroon ka ng aggressive goals. Ito yung aggressive goals na ito yung sobrang laki. Na just like me, ako nagka-goal ako ng 2018 na mag 1M per day. And honestly, hanggang ngayon, hindi ko pa naman po kinikita talaga yung 1 million per day. Pero okay lang sa akin. Kasi for me, pag nagkakaroon ako ng aggressive goals, ibibigay ko talaga ng todo lahat ng kaya kong gawin para ma-hit ko yun. Ngayon, pag hindi ko man siya na-hit, hindi ako niyan iiyak, hindi ako niyan malulungkot. Diba? Kung baga, at least nag-try ka. Ang mindset ko kasi para siyang computer games lang na pag naglalaro ka ng computer games, pag namamatay ka, natatalo ka, mas nagiging better ka lang naman eh. Kasi you're going to think, bakit ba hindi ko napatay yung master? Ano ba yung dapat kong gawin? Ano ba dapat kong baguhin sa strategy ko? May dapat ba akong i-level up? May dapat ba akong item na dapat gamitin? Ganun lang din sa buhay, classmate, na avoid nyo po maging crybaby. Bakit ka iiyak sa isang bagay na nangyayari naman sa lahat ng tao? May tao ka bang kilalang hindi nag-fail? May tao ka bang kilala na lahat na lang ng pangarap niya nakukuha niya? Wala. Kung anong nararanasan mo, yun din ang nararanasan namin. Pare-pareho lang tayo din. Bakit mo kailangan ikalungkot yan? Kaya, classmate, etong gusto kong pag-usapan natin right now. Kung meron kang goal na mga 3 to 6 years from now, may matagal kang goal. What if magtulong-tulong tayo ngayon? May 2023 pa. We still have 5 months. What if yung goal mo 6 years from now, 3 years from now, 2 years from now? What if tapusin natin yan lahat ngayong taon na to? What if sabay-sabay tayong mangarap at trabahuin natin yung pangarap natin sa loob ng 5 buwan na natitira ngayon? Now, ang bottom line, ganito lang kasimple, classmate. What if ma-push natin yung adrenaline? Alam naman natin lahat na we have adrenaline. Ito yung bagay na pag nandun ka sa point na medyo delikado or talagang medyo katulad pag may sunog, kaya magbuhat ng isang ref. Sabi nga nila actually, tayo mismo kaya natin magbuhat ng kotse is just in the state of mind. Ganun ka-powerful ang utak natin na ang problema lang sinoppress natin masyado or worse, masyadong mababa lang ang tingin mo sa sarili mo. Now, try lang natin. Ditong buong 5 months na to, i-work out natin. Now, ang kailangan natin gawin, number 1, mag-spend ka muna ng time thinking about it. Pwede kang mag-post, pwede kang magpahinga, pwede kang magkaroon ng silent moment sa life mo. Then ask yourself, ano ba ang dapat kong gawin para makuha ko yung pangarap ko sa loob ng 5 buwan na natitira ngayon na 2023. Isipin mo mabuti, classmate, kasi isa lang sure ko. Lahat ng mga scientists, nagkaroon sila ng silent moment, piniga nila ng sobra utak nila, iisip kung paano nila makukuha yung goal nila. Kasi isa lang sure ko, classmate, isipin mo sarili mo. Ano ba or sino, yun kasi ang pinakasagot sino ba ang pwede kong lapitan para ma-hit ko ang goal ko within 5 months na yun. Kasi I'm sure one way or another, may kakilala ka, meron kang kakilala na alam niya kung anong dapat gawin. Kaya pigain mo utak mo, isipin mabuti kung sino yon, kung anong industriya ka, hanapin mo kung sino yung pinakatingin mong magaling sa industriyang yon, na pinaka-idol mo, yun yung kausapin mo at tanungin mo kung anong dapat mong gawin. Kaya classmate, paano yan?
I'm sure this will be a very exciting and wild ride na 5 months na natitira sa atin dito sa 2023. Kaya paano niyang classmate, enjoyin yung pag-hit ng pangarap nyo. Kasi ako din, meron din akong in-hit. Kaya tulong-tulong tayo. Kasi basta isa lang masasabi ko, sa isang tao na pinaglalaban ng pangarap nila, mas laging panalo na yan. Kahit hindi mo ma-hit yung pangarap mo, mas panalo ka pa kaysa sa mga tao na walang ginagawa kundi nakaupo lang at nangangarap lang na magkakaroon sila ng magandang buhay. Mas panalo pa rin ikaw na tinatrabaho mo kasi one way or another, hindi mo man nakuha yung goal mo, I'm sure matututo ka at magiging magaling ka at yan pa rin ang magagamit mo para pagdating ng oras, makukuha mo rin yung pangarap. Kaya paano niyang classmate? Dito na ba tayo? Bye!